kung everyone here is excited po para sa event natin. Kaya naman, i-KMJS Gabi ng Lagim, the movie na yan! Pwede niyo po ba sabihin mo yan? Mahaba po yun. Thank you, Mama Net at Vanessa. Thank you very much. At para po sa mga matatakutin, buti na lang po at makakasama po tayo. At baka hindi po ninyo kayanin mag-isa dahil sama-sama po natin tutuklasin ang pinakabagong horror film ng GMA Pictures at GMA Public Affairs, ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Pwede bang palakpakan kasama hiyawan? You guys better be ready dahil this November 26, mapanonood na po natin in theaters nationwide ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie na for more than a decade na inaabangan lang natin sa TV tuwing Halloween. Totoo po yan. Mga tipo pagkatapos natin magandang Gabi ng Lagim na tipo, hindi ka makakatulog kaagad. KMJS Gabi ng Lagim the Movie is from the team behind the Philippines' longest running, most watched, and most acclaimed television news magazine program and the producers of the 2023 and 2024 MMFF Best Pictures Firefly and Green Bones. Kaya hindi ito dapat palagpasin. Pero bagong lahat, we'd like to thank our GMA executives for joining us this afternoon. We have GMA Network's Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide and Support Group, and President of GMA Films, Attorney Annette Gozon Valdez. Belated happy birthday. From GMA Public Affairs, Senior Vice President for GMA Public Affairs and Executive Vice President for GMA Pictures, Ms. Nessa Valdelion. Senior Assistant Vice President, Mr. LJ Castel. LJ. Creative Producer, Mr. J.M. Covarrubias. From GMA Pictures Promo and Marketing Manager, Ms. Shao Masula. Line Producer, Ms. Rochelle and Marcelo. Associate Producers, Ms. Maria Teresa Ranoco. And Ms. Dessa Yumang Rocco. And from GMA Corporate Affairs and Communications, Assistant Vice President for Corporate Communications, Mr. Jojo Accio. Mr. Jojo. At ngayon, ito na po. Tawagin na po natin ang personalities na makipagkwentuhan po sa ating ngayong hapon. From the story Bochong, kasama natin si John Lucas. Narito rin si Christopher Martin. At ang bida sa nasabing kwento, Miguel Tan Felix. And from the story Perbalang, nandito po ang ating bida, Miss Sania Lopez. And last but definitely not the least, from the story Sanib, makakakwentuhan po natin si Miss Therese Malvar. At makakasama po nila, siyempre, ang batingang direktor sa likod ng bawat kwento. Kasama po natin ang nag-direct at nagsulat po ng portion, Direct Dodo Dayaw. Ay, Direct. Verbalang po, pasensya na po. At maraming salamat din po sa ating dalawang director, sa Direct E, Mark Baco, and of course, Direct Yam Laranas. Maraming salamat po. At ito na po mga kapuso, kumpleto na po ang Gabi ng Lagim sa telebisyon kung wala po siya. Kaya po, dinala na po natin siya sa big screen. It is really an honor for me to introduce her. Kinakabahan nga po ako, kaya medyo po nagpapabagal po ako. Ito na po, KMJS Gabi ng Lagim, the movie will be presented by none other than
multi-awarded broadcast journalist and host of high-rating TV program, Kapuso Mo Jessica Soho. Ladies and gentlemen, Miss Jessica Soho. Welcome, Jess. And at this point, let's have a quick photo of Bob. And first, we'd like to also acknowledge from James Sparkle, Tracy. Tracy. And Jimmy Pictures has been known to produce top-notch horror films, including The Road, Ouija, Kubot, The Aswang Chronicles, and P77, which hit cinemas just last July. And this November comes PMJ's Gabi ng Lagim the Movie, a highly anticipated horror film that transforms real-life events and horrors into an unforgettable big screen experience. Look at those words. And now, to give us a short message this afternoon, may we call on Attorney Annette Dawson Douglas. Thank you everyone for coming here today. Napakadaming first sa pelikula ito. Ito ang first trilogy na horror ng GMA Pictures. Ito rin ay pinagbibidahan ng mga best of the best na sparkle artists ng GMA. And what makes this film really momentous is that Miss Jessica Soho has led Kapuso Mo Jessica Soho to this movie. Ang Kapuso Mo Jessica Soho ang #1 TV show running for so many years now. At ang Gabi ng Lagim ay isa palagi sa highest rating episodes for the year. Kaya it's such an honor and privilege to have a movie carried by Kapuso Mo Jessica Soho's Gabi ng Lagim. So, sila rin mag-explain later on ng more details about this movie. But thank you very much, Miss Jessica. Thank you. And thank you everyone for attending and being here. Thank you for your help in advance. Thank you, Ma'am Annette. Maraming salamat po. And may we ask Ma'am Jess for a few words po. Suntok sa buwan ko yung pelikula nito para sa KFJS. Kasi we were doing Gabi ng Lagim for 13 years now. Tapos nung ika-10th year namin, kwento ko lang, Beto, ika-10th year namin, sabi lang namin, parang wild idea lang, ano kaya pa ng araw, ilagay ko sa pelikula. Akala nyo nagkatotoo, sabi nga ng mga Gen Z, di ba? If you manifest it, it will happen. So ito na nga ako yun. So maraming salamat po na nandito po kayo ngayong hapon. Salamat po sa inyong suporta. James, maraming salamat po. Ako, pero na inaabangan po talaga parati po. Talagang, kumbaga nasa kalendary na po yun. At November na, ang KMJ's Gabi ng Lagim. At eto na po, dumating na po tayo sa ating question and answer portion. Our first honor, mga kaibigan, tawagin po natin from Manila Standard, Miss Angelica Villanueva. Miss Angelica, hello. Ma'am, okay na po kayo? Ibigay lang po natin ang microphone po sa Miss Angelica. Ano po? Hello po, good afternoon po. Congratulations po, Miss Jess. Thank you, Angelica. I grew up watching Gabi ng Lagim po. First question po, have you ever thought po na may isa sa pelikula po yung Gabi ng Lagim na dati lang po namin pinaabangan sa television tuwing Halloween? Isang hinagap, hindi ko ito pinangarap. Pero yung staff kasi ng KMJS are very creative, ang gagaling nila, and they love the horror genre. So, like I said kanina, nung ika-10th year namin na gumagawa nito, parang wild idea lang talaga. Parang binulong ko sa akin, gano'n, na parang, what if one day maging pelikula ito, nangyari na. So, it's a
different kind of experience for me. Sa mga promo namin, galing kami ng si Sanya at saka ni Miguel Tan Felix. Sabi ko, ganito pala yung feeling artista. Kasi nagkakagulo sila kay Miguel at kay Sanya. Tapos sali na rin ako doon. Pero sabi ko nga, kasi storyteller ako eh. It shouldn't matter whether you're watched in a small screen or a TV screen or the big screen now, di ba? A good story is a good story. At ito namang mga kwentong itatampok namin dito sa KMJS Gabi ng Lagim the Movie, talaga namang solid at ipinagmamalaki namin kasi pinaghirapan at pinusisi. At ang nakakatakot dito, hindi ito galing lang sa figments of imagination or fiction lang siya. Ang nakakatakot dito, nangyari ito sa totoong buhay or inspired by real events. So, yun. May last question po. Pero paano kung may iba yung film na Gabi ng Lagim na for more than a decade ay kinaabangan ko sa TV? Parang bakit po kailangan siyang panoorin ng mga fans ko ng KMJS po? Next level. Gusto din namin mag next level yung ginagawa namin every year. Iba rin syempre kasi pag nanonood ka sa TV, it's just a watching experience. Pero pag pumasok ka na sa isang madilim at malamig na sinehan, it becomes a total experience, di ba? Iba yung nakikisigaw ka doon, natatakot ka doon. Tapos syempre, mas binusisi yung mga detalye ng pelikula. Nandiyan sila Direk Dodo Dayaw. Syempre yung mga detalye, mga prosthetics, inayos nila ng mabuti. Tsaka yung acting ng pinakamagagaling natin artista from Sparkle. Yun ang iba dito. Kasi pag sa TV, swerte na kami pagka meron kami makuhang talent po na artista. Usually, we just get from a talent pool na hindi mga hindi sikat. Ngayon, bongga, mga artista na yung totoong performers, yung professional performers yung kinuha para rito. Ang gagaling pa. Next question, sorry po, may pahabol ko. Yes. Po. Ano kayo may ipapromise niyo po sa viewers po? Nakakatakot siya talaga. Kasi lalo na yung sanib, dahil nung nag-Halloween special kami this year, naka-interview ko ng exorcist priest. Akala ko noong una, parang hindi siya masyadong clear sa akin. Alam ko may mga exorcism rites, even in the Vatican meron talaga eh. Kunento sa akin ng mga pare, ng mga madre na nag-interview ko. Pero for the first time, to hear it from an exorcist priest, iba eh. Tapos ang sabi niya sa akin, alam mo Jessica, totoong maraming nakakatakot sa mundo. Maraming demonyo. Totoo pala yung mga fallen dark angels. At saka marami raw sila. So imagine itong case study ni Julian Ward, yung pinortray niyang character. Hindi lang isa yung sumayod sa kanya, napakarami. Imagine that. So, and it happened in real life. So, yun yung nakakatakot doon. Spoil niyo daw po. Ha? Spoil po niyo daw po. Ay! Spoiler alert. Pero, kasi the fact that it happened in real life, diba? And yung pochong din ni Miguel Tan Felix at yung berbalang ni Sanya. Kasi diba, sa pagkukwento, importante yung context sa atin. Alam natin lahat yan. Itong mga pinanghugutan namin ng mga nakakatakot na kwento, nagmula rin sa mga malungkot, maligalig, at nakakapagkabag na mga pangyayari sa ating lipunan. So, that makes it relevant at the same time real. Thank you so much, Miss Jessica. Thank you, Miss Jessica. Thank you. Okay lang yung Jess. Si Tom Holland din po, nag-spoil din po ng napakadami din po sa Avengers. Ito naman po from Random Republica, Miss Kate Adahar. Miss Kate. Hello? Hi, good afternoon. Ms. Jessica, we understand there was a call for stories of visions. Ano po yung naging process and criteria niyo sa pagpili ng mga stories? There was a committee
na nag-screen ng mga story pitches from our viewers and our followers. Nag-call out muna, and then ang daming sumagot, ang daming nagbigay ng kanilang experiences. So, ayun. And then, syempre, ni-screen hanggang na-whittle down yung mga pitches into the last or final 3 stories. Thank you. And sa dami po na na-cover ninyo na kababalaghan, naniniwala po ba kayo sa multo and any memorable experience? Naniniwala ako kasi nakakita na ako. Nung araw, meron kaming namatay na producer sa newsroom. Nagkataon, nakabakasyon ako. So, hindi ako nakapunta sa wake niya. And then one morning, when I was preparing to go to my morning show, alam niyo yung experience, ganun pala yun. Di ba sabi nila magkakaiba tayo ng planes of existence? Yung mga naka-experience na ng mga ganitong bagay. Totoo pala yun. Kasi I was not thinking of anything. Re-ready lang ako to go to my program. Bigla parang in one swoop, nagbago yung mundo. Naramdaman ko na lang, tumayo yung mga balahibos. Totoo pala yun. Akala ko nun mga depiction lang to sa pelikula, direct. Totoo pala yun. Yung parang lumamig yung batok mo, tapos parang tumayo yung mga buhok mo. Parang nag-iba ka ng plane ng existence. Parang may gumanon, click! Tapos parang nag-iba yung mundo. Tapos kasi I was trying to open my drawer, pag tingin ko na paakyat, hindi ko alam kung literally or physically nakita ko siya, pero nagtataka ako, bakit may na-imprint na image sa isip ko? Yung colleague ko na namatay, passed through my cubicle, tapos tumingin siya sa akin, naalala ko pa yung suot niya short sleeves na polo. Siguro it was his way of saying na, hindi mo ako dinalaw. Kasi nakabakasyon ako nung namatay siya, na-heart attack siya, biglaan. So, okay na rin, nagparamdam siya sa akin. Pero doon ko napatunayan, totoo pala yung multo. Another experience, when I was in college, psychology class, I think Psychology 101 sa UP, yung teacher, sabi niya, gusto niyo matuto about hypnotism, who would like to volunteer? Ako naman presentado. Siyempre, nagpas ako ng kamay. Na-hypnotize ako in class. So little did I know, later ko na lang nalaman na pagka ganun pala, nabubuksan daw yung third eye mo. Malay ko naman, I raised my hand innocently. So baka malapit ako sa mga ganun. Although I try not to entertain any more thoughts about it. Isa pang nakakabagabag sa akin, yung mga napapanaginipan ko kung sino-sinong mga tao na hindi ko naman nakikita, hindi ko naman kilala, hindi ko nakikita, hindi ko iniisip. Recently, a dead parent of a colleague in the newsroom. So, para na lang mawala yung sa konsensya ko, sabi ko, huy, napanaginipan ko nanay mo, ganyan-ganyan daw. So, mga ganong experience. So, baka nga raw, may nabuksan na third eye sa akin. Pero ayoko na silang i-entertain. Tama na yung mga nakakatakot na nangyayari sa lipunan natin ngayon. Okay. Too much information ba ako? Sorry. Okay lang po, Ma'am Jess. Maraming salamat, Ms. From Marites University, of course. Ate Rose Garcia. Di namin kayo nakikita kasi maliwanag yung Ate Rose, kaway-kaway ka raw, Ate Rose. Ayun, Ate Rose. Ayan po, good afternoon. Sa 3 boys muna, kay Miguel, Christopher, and John. Anyway, ayan, kung in-offer kayo dito yung KMJL, right away ba tinanggap nyo or may konting apprehension dahil horror to or dahil horror to gusto nyo gawin? And second, para direction na yung tagot. Second, ano yung share nyo na naging experience nyo? Kasi di ba, nag-shoot kayo sa Rico, kumusta? Mawala na po akong para maubos na sa sarili. Then, nung nalaman ko na may offer for KMJS, oo po agad yung shoot.
unang-una sa lahat, ang tagal ko pong hindi nakagawa ng pelikula. So ito po ulit yung pagkakataon ko makagawa ulit ng pelikula. So maraming salamat po sa Public Affairs for this opportunity. And, hello. And yung sa, naman sa, sa experience namin sa first time po ko mag-shoot talaga mismo sa barko. So parang kami, kami doon na gano'n pala yung buhay ng mga seaman. Hindi pala madali. So ako po kasi matatakotin ako eh. So yung ina namin, nakakatakot talaga siya sa Manila Bay. So may sila doon na huwag kang maglalakad mag-isa kasi baka daw mawala ka. Which is totoo kasi pag sa labas, pag sa dinigay niyo po siya, hindi naman malaki. Pero pag sa loob, ang dami na pong pasigot-sigot. Pero sobrang iba po yung experience na sa barko kami. Ang saya po, masaya siya. Yun na, ayaw ko talaubusin. Hello po, Ate Rose. Ayun, nung in-offer po sa amin itong movie po, right away, opo agad. Kasi nakakamiss din po. One time po nakagawa po ako ng horror film, 2017 po. Masaya po experience. And this time po, yung story nga namin, ma-experience namin mag-shoot sa barko. Kaya sabi ko, panibagong challenge na po, panibagong karanasan. Kaya, masaya po yung naging buong shooting po ng aming pelikula. Nakakatuwa, makakasama po sila. And katatakutan, mas wala namang akong experience, maliban lang nung... Ayun po, masaya po and thankful po ako syempre sa inyong pong lahat. Nakasama po dito sa magandang pelikula ito na ipapromise nga po namin na hindi lang po katatakutan. Usually po kasi ang horror talaga, ang goal po ay matakot ang mga viewers, gulatin po silang lahat. Pero ito nga po, gaya ng tatlong poster po na nakikita niyo dyan, bukod sa takot, ang may iwanan po sa inyo na may papangako po namin ay meron pong aral na kapupulutan po na magagamit natin po sa panahon ngayon ng ating buhay. Very well said. Sa akin, Ate Rose, nung sinabi sa akin na magkakamovie yung KMJS, Gabi ng Lagim, wala pa masyadong alam na detalye, pero nag-yes agad ako. Dahil sa mga dahilan na una, syempre, masarap sa feeling na i-consider ka nila na magpasama sa project na to. Knowing Gabi ng Lagim, may mga napatunayan na talaga. And pangalawa, nakapagtrabaho ka rin ako with GMA Pictures and GMA Public Affairs, yung Firefly. And gusto kong mapasama ulit sa bagong project na gagawin nila. So I'm very grateful, kaya tinanggap ko kaagad. Then nung nalaman ko yung mga detalye na magiging 3 storya pala to, tapos ito yung based sa mga true stories yung i-shoot namin. So lalo akong na-excite. Lalo na nung nalaman ko ng director po namin ay si Direk Yam Naranas. And ako bilang aspiring director in the future, gusto kong matuto galing sa kanya. So yun, tanong ako ng tanong sa kanya sa set. Yun yung pinaka-treasure kong experience habang nag-shooting po kami. Siyempre, bukod dun sa experience na nasa gitna kami ng dagat nag-taping, laking tulong nun na maging in character ka kasi mga cadet po kami, mga seaman kami. So, makikita mo na kung paano sila mamuhay, syempre dagdag layer yun sa character mo. At dahil doon mas masaya magtrabaho. Pero ang pinakamatinding experience ko talaga sa shooting namin is nung nahimatay ako. Naalala mo yun? Ano yun? Ano nahimatay na? Nahimatay po ako. Kasi syempre winter eh. Kunyari, winter yung suot namin. So makakapal. Makakapal. Eh, nasa Manila Bay lang po kami. Mainit talaga. Tapos ang location namin sa barko, nasa parang basement ata, nasa baba kami. And then, kunyari, nasa freezer kami. So, pinuno ng puso. Tapos kailangan nagsistruggle ako doon, nagsisigaw ako doon. Dry ice pa yun. So parang dumating yung point na sobrang taas ng emosyon ko, sobrang pagod and init. Parang nawalan po ako ng malay. Ang huli ko nang naalala, sabi ko, direct himatayin ata ako. And then pagkagising ko, nasa hallway na ako ng barko. Pero pagkatapos nun, binake sure naman nila na safe lahat ng set namin. Yung mga susunod na artist. Ay, time na po pala. Time na? Yan. Pero yun, hindi
safety. Dahil pagkagising ko, andun na sila direct, andun na yung med team. Yun lang, talagang ibang experience yun kasi first time ko ata ang himatayan sa buong buhay ko. Kaya yun yung tumatak sa akin. Hindi natin alam kung may matay ba ako or baka may dumalaw sa set namin. Pero definitely, never ko makakalimutan yung experience niya. Yan po. Okay, thank you sa inyo po. One question po kay Miss Jessica. Na-mention niyo po kanina na nakaka-experience din kayo ng mga gabi ng lagim, kumbaga. Matanungin ko po kayo ngayon, saan kayo mas takot? Sa mga multo, sa mga nagpapakita, sa mga nagpaparamdam, o sa sitwasyon ng lipunan na meron tayo ngayon? Pareho. Talaga po, same level. Siyempre takot ako sa mga multo. Anytime. Pero nakakatakot yung downward spiral. Sana matigil. Parang everyday, di ba, may bagong mga lumalabas na impormasyon na nakakapag-aakap. At sa movie, ganyan din, di ba? The more na maligalig ka, the more vulnerable ka sa mga nakakatakot na mga nilalaman. So, connected which is also what the movie tried to do. May context yung bawat istorya. Yung Pochong ni Miguel, it's about a seaman. Nakaka-relate ang marami sa atin dyan, yung buhay ng ating mga OFW. Yung kay Sanya, yung Berbalang, may context ng ng abuse of power. Napaka-relevant sa atin, di ba? Tapos yung kay Jillian, yung Sanib, maligalig yung karakter ni Jillian mental health problems. Alam natin, napakaraming mga kabataan natin ngayon nagdadaan dyan, especially after the pandemic. So, connected yung real issues dun sa mga horror stories about the unknown. So, dapat po pala, imbitahan talaga manood ang mga concerns lalo na. Ang pinaka-importanting takeaway lang natin dyan, magpakatatag tayo, laban lang. Okay, thank you, Miss Jess. Thank you, Rose. Ate Rose, maraming salamat po. And now may we call na Miss Jessica Evangelista. Hi, Jessica. Hello po, congratulations po sa inyo lahat. Yung question ko po kay Miss Sanya po. Yung first question ko po, alam ko naman po like everybody else, fan din po kayo ng KMJS. So may specific episode po ba in the past na parang nag-leave ng impact sa inyo and bakit po? Isa doon yung Junjun, yung batang sa call center, Kasi siguro dahil totoo dami ko mga kaibigan na may mga na-experience na ganun. Kaya sabi ko, baka totoo nga siya. And isa pa, yung ngayon lang, yung Lipa Massacre, yun po, sobrang mandala na parang hindi ko ma-imagine na syempre ang totoong horror doon ay yung kaya palang patayin talaga kahit na, alam mo yun, yung minsan kapag nawawala ka na sa katinuan, dahil meron tayong kagustuhang mangyari, kaya nating pumatay ng isang tao. Diba? Yun yung pinaka-nakakatakot. And isa, yung sa mga dolls. Kasi meron akong experience kasi sa taping namin. Kaya totoo yun, yung dolls na yun. Meron kasi moment, comedy pa yung ginagawa namin, Dear Uge, hindi ko makakalimutan. Sa yung kwarto na yun, puno-puno ng mga dolls, lumang dolls kasi. Pagbukas, binuksan namin yung door, tapos medyo may kilabot na kasi may isa doon, sa dami ng dolls, merong isang nakaitim lang. Sabi ko, ang ganda nila, pero medyo nakakatakot. And then, lumabas kami, wala nang tao doon sa loob. Pagbalik namin, galing after ng take, hindi na namin mabuksan. Tapos sabi namin, wala naman tao, ang tagal namin, kumakatok wala. So sabi namin, ma'am, wala po, hindi po namin mabuksan, kailangan buksan namin yung gamit namin sa loob. Eto na, pagpunta ng tao, nakaabang lang kami doon isang bukas lang. Parang doon namin naramdaman, baka meron. Tapos kasi iba yung kilabot. Totoo po yun yung nararamdaman mo. Minsan, parang may malamig na medyo kinikilabutan ka. Hindi naman po ako doon naniniwala sa
horror. Pero, alam niyo yun, parang possible pala, baka nga totoo. So, yun. And second question po, yung episode niyo po is nakafocus po sa mga mythical creatures, like Barbalang po. Ano po yung personal take niyo doon? Naniniwala po ba kayo sa mythical creatures? Sa akin kasi, ako talaga hindi ako paniwalain sa mga ganun. Hindi talaga ako matatakotin masyado pagdating sa mga ganun. Pero bilang sa Laguna kasi ako, medyo probinsya siya, yung tita ko ang nakakakita, medyo malayo kamag-anak, tita-titahan namin. Palagi siya may nakikita, tinatawag niya tik-tik. Yung kapag may buntis, siya yung nakaka-experience. At kinukwento lang kasi sa akin, talagang may dila daw talaga. Kaya meron silang laging walis, yung panangga, meron silang mga ganon. Tsaka asin. Pero ako, personally, ayoko nung ma-experience yung baka, hello, ito totoo ko. Baka sabihin ganon. Pero, based sa mga kwento nila, totoo nangyayari daw talaga. And sa Barbalang naman, ang kaibahan dito. Kasi ang aswang akala natin laging kinakain buhay eh. Ang Barbalang kasi ang kinakain nito patay. So yun yung kaibahan niya. So thank you and congratulations po sa inyo. Thank you. Salt and garlic. Mapapaksiw po tayo. Adobo po ba? Yun na po. Thank you, Miss Jessica. And nakatawagan naman po natin from Abante and from his YouTube channel, Dondon Sermino YouTube channel, Mr. Dondon Sermino. Wow! Question for Therese, of course. Ikaw, Therese, naniniwala ka ba sa konsepto ng Sani? Kasi ang part ng Sani. If yes, meron ka bang personal encounter like, hindi man ikaw pala, pero sa mga relatives mo or friends mo? Ako, naniniwala ako na yung mga nakikita natin dito sa mundong ito ay either masasama or may mga forgotten missions sila. Doon ako naniniwala. Never pa ako nakakita or naka-experience, pero sa mga kaibigan ko, naka-experience sila. And yun lang yung nakukuha ko. And katulad ng sinabi ni Miss Jessica, yung may takeaway ko lagi sa mga ganun ay dapat lagi magpakatatag sa faith mo para hindi ka sasaliban din ng iba't ibang spirit. Yeah. Gano'n ka special itong project na to sa'yo? Kasi ikaw known ka for yung mga pelikula mo medyo high acclaim, mga award-winning, so itong horror film na to, gano'n ka-importante sa'yo? Ako po, katulad po nilang lahat, sobrang fan po ako ng KMJ's Gabi ng Lagim. Kinilig po ako nung napasali din po ako sa isang episode ng Gabi ng Lagim sa mismo KMJS na show, directed by Gerald Taron po yun. And nung nabalitaan ko po na magiging pelikula siya, as in, pinagdasal ko, Lord, sana, magpasali naman ako doon kasi gusto ko po talaga mag-horror lagi. And then nung message naman po ako ng handler ko para maging part ng story nila, directing, nag-yes po talaga ako. Kasi naniniwala din ako sa mga storya ng KMJS Gabi ng Lagim. Kasi hindi lang sila basta nagpapatakot lang, ganyan. Lagi siyang may aral na involved. Like yung sa amin, it's really about mental health and how we should take care of our loved ones and how we should really never give up. Kasi dun talaga mapupunta sa yung mga masasamang elemento, espiritu. Yeah, okay, pero last question na lang. Pero Therese, kung wala ka ng choice at kailangan ka talagang masalipan, at hindi ka naman choice na mamili. So, sino na lang? Wala yung sa part ng question, pero sagutin mo na. Sino ang gustong... Sumanig sa'yo. Siguro si Beyonce. Okay. gusto ko maging magaling mag-perform sa stage. Siya na sa isip ko. Talaga? Oo, si Beyonce or si Michael Jackson. Ayun, si Michael kasi dead na, so pwede siyang sumanig. Thank you, Please wag Michael. Pero... Okay, maraming salamat. Thank you, Sir Dondon. Teresa, abangan natin yan. Michael, Ngayon tawagan naman po natin from Philippine Star, Miss Natalie Tomada. Hi, Miss Natalie. Check lang po natin yung microphone. Okay, good afternoon. I'm Natalie from Star. Yung question ko lang
sana everybody can answer. What's your supernatural or otherwise, and paano nyo nilalabanan? Maybe we can start with Elise. My biggest fear is being forgotten. Yun talaga yung biggest fear ko. For me, it encompasses this kasi okay ako na ready na ako if ever sabi ni Lord, okay, tara natin yan. Tara na. I mean, because I would want to be able to leave this world na naalala pa rin yung mga nagawa ko sa buhay, yung purpose ko sa buhay. I think sobrang sakit para sa akin kapag nakalimutan ka na lahat. Yun. And for me to go past that is to do things with a purpose and to be intentional with my work. Kaya lahat ng mga ginagawa ko ngayon, para talaga siya sa mga tao, para sa purpose ko, which is pagkukwento. Kaya nagsistart na ako mag-produce, nagsistart na ako pumili lalo ng mga proyekto, on-cam man or behind cam. Para makalimutan man ako mismo, at least hindi makakalimutan yung mga gawa ko. Yun na. Very well said. Sige pa rin. Pero, diba? Sa akin naman po, to be honest, siguro po, yun na medyo malakas na si loob ko. Pero, losing someone I love, yun talaga. Siguro pag ikaw yung nauna, medyo okay pa eh. Pero yung kapag ikaw yung natitirang buhay, tas yung mga tao isa-isang nawawala na sa'yo, parang yun yung hindi ko pa rin matanggap hanggang sa ngayon. Parang ang sakit-sakit. Hindi ko kaya. Siguro yun yung talagang pinaka-kinakatakutan ko. That's why I always pray na lahat ng mga tao mahal ko at mahal din ako ay protektahan talaga because yun yung pinakamasakit. Lalo na kung biglaan. Thank you. Ma'am Jess. Natalie, ako yung nabanggit ko kanina, yung downward spiral. Yung magtuloy-tuloy itong masamang sitwasyon sa ating lipunan, hindi tayo makaahon, nakakatakot eh. Sila yung mga kurakot, okay na sila eh. They can leave anytime. Alam mo, ang dami na nilang nakurakot na yaman, di ba? Paano naman tayo? Paano naman yung mga araw-araw nagsisikap na mabuhay dito sa ating bansa? Yun ang nakakatakot. Kasi nakita na natin ito noong 1980s, di ba? Yung kasama ng reputasyon ng Pilipinas, lumayas yung mga investors, nagkaroon ng capital flight, bumagsak yung ekonomiya, na-survive naman natin, pero sana huwag naman na magkaroon ng round 2, tama na, di ba? Yun. Yung kay Dondon, pwede bang sagutin ko yung tanong kung sino gusto kong sumali? Gusto ko si Miriam Defensor Santiago. Kailangan natin yung ganun ngayon na nagagalit, yung nagbe-beast mode, tapos walang sinasanto. Yun, gusto ko saliban niya ako. Pero ano ma'am, ano lang po. Sinasagot ko lang po kayo yung tanong ni Dondon. Pero hindi naman hopeless kayo, Ma'am Jess. Ha? Kasi na-feel din na mga interviews mo na characters. Ngayon, mabuntong hining ako, diba? Diba? Kasi 61 na ako, yun pa rin yung mga kinocover kong issue. Sana naman nagbago. Parang na-recycle lang lahat ng mga issue noong 1980s hanggang ngayon, yun pa rin. Pahirap pa ng pahirap yung buhay, di ba? Yun, baka mapunta tayo sa kung saan na. Pero, yun. The biggest. Ako po, ipis. Ipis lang. Ipis lang. Para sa akin, biggest fear ko ay tumandang may regrets. So, kaya nagre-reflect yan sa lifestyle ko ngayon. Ako yung tao na mahilig mag-travel, adventure seeker ako. Kasi ayoko na pagdating ng araw, sabihin ko sa sarili ko na sayang pwede maging ito yung buhay ko, pwede sana akong di sana napuntahan ko yung mga ito. Kumbaga, natakot akong sayangin yung buhay na binigay sa akin ng Diyos. So, yun, kung kunyari, tanongin mo yung mga kaibigan ko, ganun talaga ako. Talagang laging on the go. And mas pinipili ko yung mas exciting na ruta sa buhay kaysa sa boring. Dahil gusto kong maramdaman na buhay ako.
Para pagtanda ako, hindi ko masasabi na nasayang yung buhay ko. Ayun po. Maganda namang sagot nito. Parang di ako sumagot. Kasi gagambayin sa akin, di ba? Then my greatest fear siguro po yan, yung mawalan ng fear. Ng fear. Explain ko ba? So, hindi ako sa akin siguro yung takot sa death doon. Pero ang pinakatakutan ko is dapat pag nawala ako, dapat yung anak ko okay siya. Kumbaga ako, I'm talagang work hard ko talaga yung lahat ng possible na work na pwede natin gagawin natin yan. Puno-puno ng ilang policy na yung meron ako just in case, just to be safe. Diyan para yung anak ko secure. So yun yung parang kailangan ko. Which is yan, ginagawa ko naman ng paraan para hindi siya mangyari. Yan lang po, sure. John, grabe. Ako pa yung pinakahuling. Gaganda ng mga sagot po nila. Siguro greatest fear ko yung ako yung last na sasagot. Dahil ako walang po ako ng mga kasagutan din mula po sa aking mga kasama. Especially Ma'am Jessica. Kasi totoo, greatest fear ko mula nung bata ako, losing yung mga mahal natin sa buhay, which is na-experience ko po. Kasi ngayon ay uli lang lubos na tayo. Nakita na natin at naramdaman kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. So ngayon, parang ang pinaka-kinakatakot ko naman ay iwan nga yung mga bata, yung mga anak ko, na ganito ang sitwasyon ng mundo natin. Alam naman natin kung ano po yung kinakaharap natin lahat ng bansa natin, mula po sa ibang mga namumuna sa atin. Kumbaga, nakakatakot na iwan sila dito sa mundo nito ng hindi pa maayos ang lahat dahil for sure sa mga susunod na taon, kung lalala pa po ito, hindi na tayo yung magsasuffer once na umalis tayo yung mga bata na. So, yun po yung nakakatakot. Kaya sana, habang may buhay, habang tayo yung may pagkakataon na makapagsalita, magawa po natin ito at maiparating natin sa mga inuukulan na isipin nila yung mga bata, yung mga maiiwan natin, anak natin, para sila man din magkaroon naman ng magandang kinabukasan, ma-experience naman nila yung kayapang buhay na hindi sila natatakot lumabas, hindi sila natatakot na tuparin yung mga pangarap nila. Yung walang pipigil. Kumbaga, itong mundo ay maintindihan nila na kaya sila pinanganak sa mundo para magawa nila yung mga gusto nila. Yun lamang po. Salamat po na marami. Thank you very much. Miss Nat, dito dyan nagtatapos po ang inyong katanungan. Para po sagutin po ang tanong po na yan, mga kaibigan, para sagutin po ang kanyang greatest fear, let us all welcome Mr. Rocco Nasir. Yan Rocco, since nandito ka na, ang katanungan para sa iyo ay, what is your greatest fear? Hello and good afternoon. Sorry. Hello, Mayor. I-explain ko lang bakit yung late. Galing ako airport. Kakagaling ko ng Korea. Alam ko ng greatest fear mo, traffic. Greatest fear ko ma-late dito. Pinutol ko yung itinerary namin para makapunta dito. Greatest fear is actually, diretso sa ganda. Greatest fear is actually losing a loved one. Naranasan ko kanina lang. Nasa airport kami ng alas 3 ng umaga, kakalagpas lang ng immigration. Habang kinukuha ang tax refund, may nakita akong babaeng nanay. Nagtatalon, nag-iiyak, nawawala yung anak. So, sabi ko, naku, kasama ko, alam ko din. Ayaw na ayaw ko mangyari yun. At alam natin yung mga nangyayari with human trafficking, yung mga kidnap na yan. So, yun ang fear ko, mawalan ng loved one ng biglaan at walang rason. Maraming salamat, Rocco Nasir. And now, from Manila Bulletin, tawagin naman po natin Mr. Robert Requentin. Hello, Sir Robert. Hello, Miss Jess. Requentin. Okay. Sir po, Robert Requentin. Yes. Miss Jess, first question. Have you seen the 3 episodes and what can you say about the performances? Nagkaroon din ba kayo ng set visit during the filming of the... Hindi ko pala papanood, Robert. Si Robert kabatch ko to eh.
Kabatch ko sa pagko-cover. Pwede ko ba sabihin yun? Yes. Police reporter yan nung araw. Crime reporter. He saw the light. Ayaw niya na mag-cover makahindik-hindik. So, ay Robert, it's good to see you again. Wala pa ako napapanood. Pero pinuntahan ko yung mga set. Except kay Sanya Berbala. Pinuntahan ko yung sanib nung tinitaping yung, ay baka spoiler alert na naman ako, yung pinaka-crucial na scene ni Julian, na puntahan ko yun, nakita ko habang nilalagyan siya ng prosthetics. Ang oras hindi lang minuto yung paglagay, talagang kailangan tiyaga. Tapos pinuntahan ko si Miguel dun sa barko. Ramdam na ramdam ko yung lungkot ng mga nagtatrabaho sa mga barko. Siguro lalo na yung mga nasa malalayong mga bansa. Kasi ang liliit ng mga spaces na pinagtatrabahuhan nila, pati yung kanilang mga kabina, malulungkot ka talaga pag ikaw ay parang yung karakter ni Miguel na seaman, na malayo ka sa pamilya. Ramdam na ramdam ko yung bigat nung pinagdadaanan ng karakter ni Mark. Ni Miguel. Si Mark yung karakter niya doon. So parang hands-on talaga kayo sa ano? Hindi ako hands-on. Much as I would love to, yung team ng KNJS, meron mga yung key people na nag-produce nito sila. And then with the help of GMA Public Affairs and GMA Pictures, yun sila. Ako, a presenter and critic. Yun. And then Ms. Guest, okay, why do you think cinema goers, film goers love horror? Because kahit hindi natin sa Pilipinas hit ng mga horror, kahit abroad. So what do you think? Hindi ko rin maintindihan, Robert, kung bakit. Sabi ko nung pandemic, sabi ko dun sa staff ng KMJS, pwede ba, nakakatakot na nga yung pinagdadaanan natin araw-araw, na tayo manakot. Pero, I think it's the creativity that goes into producing horror films. Tama ba ako, Direk Dodo? Parang may iba siyang, Yam Laranas, di ba? Direk Dodo Dayaw, si Direk King Mark Baco. Banggitin ko lang, yung ibang mga horror, kilalang mga horror directors, nakuha na namin yan dun sa every year na ginagawa namin kay NJS. I remember si Topel Lee, no? LJ. Si Topel Lee, tapos si Gerald, Taro. And pinagmamalaki ko si Derek Cabrido. Alumni namin yun sa KNJS. Kinuha niya yung storya namin, Clarita, ginawa niya movie, Star Cinema. Pero okay lang. Yun pala yung Ma'am Jess, ngayon nalaman na namin. Proud ako kasi kay Derek, at saka gino-joke ko naman yan. Actually, kahit sino yung boss niya sa Star Cinema, si Rico, Enrico sabi ko, uy, kinuha niya yung Clarita, sana man lang nilagay niyo, thank you to KNJS. Nadyo-joke ko naman sila. So, we're good, we're friendly. At proud ako kay Derek Cabrido. Actually, nagtatampo ako sa kanya eh. Sabi ko, may pelikula na kami, dapat ikaw isa doon eh. Sobrang busy. Diba? Hindi na namin maabot yung talent fee. Maybe next time may part of gabi ng naging part. Kasi gusto nila talaga yung horror genre. Siguro may, bakit nga ba Direk Dodo? Anong meron? Direk Dodo. Anong meron sa horror genre? Tsaka mas nakakatakot kasi. Cathartic siguro kasi pag nagsisigaw ka sa loob ng sinihan, tapos lahat kayo natatakot. O baka po, yun na lang ang nagpapatibok ng puso nila. Kaya... Thank you, Ms. Guest, and congratulations. Now, from Pelikula Mania, Mr. Nas Tabares. Hello, Hi, Nas. for Miss Jessica po, can you share lang po yung saan nag-originate yung Pochong and yung Verbal? Kasi usually po, di ba, mga aswang, kabre, and paano po siya naging, how was it like creating yung mga
creatures na yun para nakakatakot sa isip? Yung pocong is from an Indonesian folklore. Multo siya ng mga Indonesian. It just so happens na yung karakter ni Miguel, si Mark, yung barko na sinakyan niya, ang nagmumulto doon, Indonesian na multo. Ito nga yung pocong. Sa paniniwala nila, pagka yung bangkay ay hindi maayos yung pagkakalibing kasi binabalot ng tela. Pag medyo siguro loose, nagmumulto yung natay. So yun yung pocong. Yung berbalang is a entity na kinatatakutan ng mga kababayan natin down south, lalo na yung mga malalayong isla ng Tawi-Tawi. Ano to? Lahat daw ng, ang berbalang ay aswang din. Pero hindi lahat ng aswang ay berbalang. Yung aswang kasi ang hinahanap, buhay na tao. Yung berbalang, ang gusto niya, patay na tao. So, yun. Yung sanib, it's about possession, yung in-exorcise, yung mga sumanib na demonyo dun sa character ni Julian Ward. So, yun. Yung mga creatures po, paano po siya ginawa para nakakatakot? Sorry, may interesting trivia pala ako. Yung berbalang, may mga libro na naisulat nung araw. Simulat ng mga foreigner about berbalang. Diba? Nakaka-intriga. Yun. Sorry, yung next question mo ay... Paano po ginawa yung creatures para nakakatakot sa isip? Nasa pagbuo siguro ng kwento. As in anything, kwento yung magdadala, di ba? Tapos, i-enhance na lang yan ng special effects, ng prosthetics, ng props, ng setting, etc. Pero as in anything, yung story ang nagdadala. Yung nag-call out kami, may mga nag-submit na kanilang story pitches na screen, pinili yung last 3, and then I suppose from the story pitches, ginawa ng script and then screenplay. Hindi po, for Sana and Miguel, this is your first horror movie, no? Tama ba? Parang meron kaming ginawa before, yung ACND, yung playtime. Pero ito yung Ito yung supernatural. yes. So, kamusta naman yun? Meron ba kayong mga parang ginagawa para hindi for safety precautions? Eh, ako naman, safety precautions. Ako naman kasi lagi akong go eh, kaya minsan napapahamak ako eh. Di ba? Meron ako yung parang, for example, sa Saturday na lang po, may pasok ko na, kung meron kaming action na gagawin doon, ako mismo yung gumagawa. So, minsan, kahit na ako may gusto, kung hindi pa nga ako napilayan, hindi ako titigil. So, ayun, ngayon, medyo siguro mas nag-iingat na ako, kahit na ito yung gusto kong gawin, medyo ingat na rin ngayon. At syempre, meron rin mga medic, kaya medyo hindi pa rin ako masyadong takot. Hanggang merong nagliligtas sa'yo, okay lang eh, pero gano'n. Sa ngayon, yun pala naman yung ginagawa namin. Make sure lang na aware kami. Pero matatakotin ka ba sa mga multo? Multo, hindi talaga kasi parang sa akin, hindi, siguro dahil wala pa akong nakikita eh. Gusto ko nga po kung magkaroon si Miss Jessica Sobo ng, yung meron kaming parang haunted house na pwedeng puntahan. Parang sasama po ako eh. Ayaw nyo? Lilipad kami sa mga kayo. Pero pero yun yung mga gusto ko sanang na-experience. Pero nakakatakot, especially yung sanib. Kasi before po may nagawa na rin po ako sa GMA na sanib din. Bukod sa nakakapagod siya talaga kasi yung lahat ng effort gagawin mo para yung energy mo. Nakakatakot siya kasi ang nasa isip ko nun, what if magkatotoo? Biglang may napagtripan ka lang sa liban, di ba? Ikaw yung napiling sa liban. Yun yung nasa isip ko habang ginagawa ko siya. So, yun lang yung pinaka-kinakatakutan ko po. Thank you. Ako, pangalawang horror movie ko na to. Yung una, matagal na Panal. So, second ko pa lang to. Mga safety precautions ko, pag medyo sketchy yung location. Kasi, aminin natin, may mga naniniwala, may mga hindi. Pero, hindi pa rin talaga natin alam kung meron ba o wala. So, ginagawa ko, dasal lang talaga, lalo na pag medyo sketchy, nakakatakot. Darasal ako. Tapos yung mga ugalian ng Pinoy na tabi-tabi po, puro ganun. Napag alam kong may hindi natatauhan yung lugar, kunyari location namin, matagal na walang tao,
pinamahayan. Though hindi pa naman ako nakaka-experience, wala namang mawawala kung magtatabi-tabi po. Thank you. Dagdagan po si Direk Dodo Dayos, siya po yung maraming kwento tungkol sa mga multo. Yes, siya, ma'am. siya, kung may matatakot po ako sa kwento niya kasi siya yung maraming experience po tungkol doon. Direk Dodo. Hindi ka tayo manilita. Matik na po kami madali na dahil sa kwentuhan namin. Siya po pinakamaraming experience po. Direk, gusto niyo daw po bang mag-share po, Direk? Oo. Sa ibang presko na lang daw po eh. Ngayon naman po, isang katanungan po na babasahin lang po natin. Pero letter center po mga kaibigan for Ma'am Jessie. Ito po ay from Miss Dali Ann Carvajal of Dollywood PH. For Sanya and Miguel and Therese, please share any eerie or weird experience you had while shooting the movie in one word. De joke lang yun. Pag-shoot sa one word lang tapos na. Yun, Sanya. Kung ano daw, eerie or weird experience while doing the movie. Ako yung na-experience ko lang kanina. Yun lang yun, yung nahimatay ako. Eerie siya sa akin kasi first time ko na-experience and yung pakiramdam na gumalaw yung mundo tapos ikaw di mo alam kung anong nangyari. So parang ang daming pwedeng possibilities pag wala ka sa sarili mo. Yun yung para sa akin. Thank you very much, candidate number 1. How about candidate number 2? Thank you. Sa amin kasi, nakwento ko na rin sa iba, masaya kasi sa set namin, yung parang wala kami dull moments, wala kami, magulo kasi yung, alam mo yung masaya lang kayo, pero kung may nakakatakot man, yun yung kwento lang ni Direk lang. So yun lang. Gusto natin masanang malaman. Oo, pero yung hindi ko alam kung sino Direk, meron na experience kasi, meron moment tayo Direk na parang dagdagan lang tayo sa ilaw, yung parang may moment, ang tagal-tagal ng ilaw, yun lang. Putik lang, ganun lang, pero the rest wala po talaga. Denise, actually, para na rin para po sa ibang mga cast na rin. So, ano yung mga eerie or weird experience nyo. Si John ulit ang huli para sa set, para makapag-isip ng gusto. Denise. Actually, sa amin, very crucial yung sa amin dahil spiritual siya. So, every shoot, thankfully, yung prod talaga, nagpadasal po talaga sa pare. Every shooting, nagpapadasal po kami sa pare. Kasi nagsushoot din po kami sa isa sa mga oldest churches. Nakalimutan ko lang po yung name ng church, pero I think that's Baras po. So, lagi rin po kami nagsushoot ng gabi. At ang haba-haba po ng bilang sanim, ang haba ng exorcism na scene, ilang araw po namin sinunod yun. May kwento po kami, for sure yung kwento kasi ito ni Jillian, kasi narinig namin lahat. Na-cast lang. Habang nag-shoot kami, I don't know what time it was, 1 a.m. or something, magde-tape na about sa exorcism scene, biglang may tumunog na merry-go-round, yung ting-ting-ting-ting. Tapos, kasi puro boxes sa likod namin, nasa isang lumang room kasi kami sa church. Tapos biglang may tumunog, tapos sabi niya, narinig ba yun? Oo, narinig ko rin yun eh. Sabi ni Ashley, tapos parang, direct may merry-go-round ba tayo, ganyan. Magde-tape na, so parang, wag na. So, ginawa namin yung scene, ganyan. Tinanong namin yung art dep, yung PD, kung may ganun silang props. Wala daw silang gano'n. Sabi namin parang, hindi, gina-joke time nyo kami, biglang tumunog eh. Tapos wala daw, sa lahat ng boxes, wala namang laman. So, parang, ang ginawa na lang namin, bilang ang haba kasi ng tape na to, isinawalang bahala na lang namin. Pero sa totoo lang, natakot talaga kami lahat. Kasi kami lang yung nakarinig na cast. Kami ni Ashley at ni Jillian. Tapos si Kuya Epi rin. Tapos parang hindi nila narinig. Anyway, ayun lang yung kwento namin. Kaya buong time, hindi rin namin makwento sa mismong set. Kasi very eerie din kasi yung mismong context ng ginagawa namin. Ayun. May naalala pala ako. Yes, Miguel. Pero hindi siya supernatural experience. Bukod sa naimatay ako, kasi nasa gitna kami ng dagat.
Tapos, pauwi na kami, pack up kami, gabi. So, kailangan namin umuwi, magbabaka kami. Bumabagyo. Ang lakas ng alon, kasama namin mga producers, sila business. Ano ba si business, ha? Alon si business, si Miss Rose, grabe, ang laki ng alon. Yun talaga nakakatakot. Sigawan kami sa parang maliit na bangka, speedboat. Takot ako. Akala ko si Ate Rose din na naging sirena. Rocco, meron ka bang maraming salamat, Rocco? Si John? May kinakwento si John, may kinakwento kanina. May natakot siya sa CR daw. Bakit siya natakot sa CR? Wala, nung pag-CR ko nakasobra na yung irig ko. Hindi, joke lang. Wala naman po masyado. Wala lang po hindi ko makakaroon. Gusto ko sana ikwento pero Wala na lang. Matatakot po sila. So, sabi na yung Laika. Kasi siya yung nahabot ako sa CR nun. Si Ate Laika. bagong ligo, no? Paglabas nyo, Ma'am Jess, kayo po, meron po ba kayong nag-i-review? Si Dalian ba to? Oo, si Dalian. Siguro yung mga death-defying coverage ko nung araw. Oo nga, Ma'am Jess. Yung sumabog sa likod nyo. Stare death in the face sa mga pinagdaanan namin. Yun. Akala na yung mamamatay na kami on our way to the sprat. Sa mga ganun. Tapos, Ma'am Jess, siyempre yung mga expose nyo sa mga vlog ko. Sila dapat matakot sa atin. Ay, hindi po. Makikigat po tawagan po natin ito. Ito, guys, meron pang second part of question si Miss Dalian. What's your takeaway from your episode in KMJS Gabi ng Lagim the movie? Sino pa ang gustong unang sumagot? Yes, nga na din, number one. Thank you for the wonderful question. Para sa akin, syempre, first time ko magkaroon ng occupational character. Ngayon ako gaganap bilang seaman. And yun nga, habang pinapanood, kasi yung barko namin, doon nagtatraining yung mga kadete. And makikita mo sila na ando nag-aaral, ginagawa yung mga future trabaho nila. And na-realize ko na mahirap, hindi biro magtrabaho dahil unang-una, physically demanding yung trabaho nila. Pangalawa, gagawin nila yun ng malayo sa mga pamilya nila. So, hindi katulad natin na natrabaho dito sa Pilipinas. Sa weekend, pwede nating makita yung mga families natin, uwi tayo. So, pagdating ng Monday, recharge na tayo. So, ibang-iba talaga ang buhay ng mga OFWs natin. Kaya, after nung tape namin, talagang humanga ako sa mga OFWs dahil kinakaya nila yun. Actually, katulad ng sinabi ni Miss Jessica sa Cebu, bukod sa horror na experience ko, yung may Pochong, syempre minumulto yung barko, iba rin talaga yung horror na may experience mo sa totoong buhay. And para sa mga seaman, ay yun yung bawalay ka sa pamilya mo. And nasa delikadong sitwasyon ka, syempre nasa gitna ng dagat, di mo alam kung anong pwede mangyari. Pero kinakaya mo, kailangan mo lumaban dahil ginagawa mo to para sa kanila. So, para sa akin yung takeaway ko. Maraming salamat. Thank you to me, John. Sige ako na. Yung sa akin, hindi, same din. Pero as nasabi na ni Miguel, pero parang gano'n din po talaga. Kasi na-experience namin maging seaman eh. As in, andun talaga kami sa loob. Sabi ko nga, yung standby air namin, kata kami cabin doon. Sabi ko, shucks, ang lungkot. Tapos yung malayo ko sa pamilya mo, totoo yun. Tapos hindi naman laging may wifi, hindi anytime na mamiss ko yung pamilya ko, makatausap ko sila. So kung iba yung, talaga nila, yung content nila natin sa middle ng dagat, hindi siya madali. No, sa kami ng sugat ko. Sabi ko kami nakaka-uwi pa muna eh, pero pag-uwi ko ng bahay parang akong nalulungkot. Tumakot sila doon yung halos mostly, ilang buwan sila doon, ilang taon sila sa barko. So grabe, saludo mo sa mga ito, lalo sa mga sila. John? Bakit na din, tama po yung dalawang kasamahan ko po, si Miguel sa Asitun. Pero yun pa rin yung magiging pinaka-horror story ni Pochong. Pochong ay yun nga gaya na sinabi namin kanina, yung mga aral na pwede natin mapulot po dito sa aming
episode na Pocho, yung pala yung totoong nakakatakot yung mawali ka sa pamilya mo. Kumbaga, parang habang nandun ka sa barko, ano bang nangyayari na talaga sa pamilya na iwan mo sa bansa mo, o yung pamilya mo na naman na naiwan, ano na kaya nangyayari sa'yo habang naglalaya ka sa karagatan, habang pupunta ka sa ibang mga bansa, nananatili ko ba yung faithfulness mo, yung loyalty mo sa family mo, yung trabaho mo ba na ginagawa para sa kanila pa rin ba ito? So yun yung mga kailangan nating matutunan dito sa pelikula na ito. Yun lang po. John, Therese? Katulad po ng sinabi ko rin po kanina, yung sa atin po talaga tungkol sa mental health. Si Angel kasi, yung sa Liban, yung role ni Julian Ward, kaya siya nasa Liban ay naging vulnerable siya sa buhay, nawalan siya ng attention sa family. And yun din talaga yung naging main lesson dito. At hindi lang siya medyo nabiktima doon. Kasi pag nasa Liban ka, yung mga demonyo, ang atake talaga sa'yo, lahat ng mga fears mo, yung regrets mo, yung mistakes mo in life, talagang ipapakita sa'yo harap-harapan para mas lalo kang maging vulnerable. Kaya dito talagang kailangan mong magpakatatag and always learn to forgive yourself. Kasi yun din talaga kung paano dun mapapatatag tayo kapag na-forgive din natin yung mga mistakes natin, yung mga past natin. Yun. Ako? Takeaways, kasi character ko dito very corrupt na police. So, obviously, it's very timely. And then, takeaway ko dito is yung knowing how far can you go para maniwala sa mga sabi-sabi. Would you have to see it for yourself or maniniwala ka lang sa mga... So, yun ang akin. Dagdag ko lang din, yun nga yung, since meron nga itong social relevance, di ba nga yung corruption, abuse of power, na dito sa verbal natin, pinakita rin dito kung paano ka magiging matatag. Kailangan mong maging malakas, kailangan din yung lumaban. So tayo siguro marami din makakarelate na kailangan, this time kailangan na natin lumaban sa ating karapatan. Alright. Thank you guys. There you have it. Thank you so much for all your questions. Pero syempre, to cap up this media interview po, may we ask Miss Jessica. So to invite everyone, sorry po, may pahabol pa po Ma'am Jess. Kaya napakadami po talagang gusto magtanong. From Philippine Daily Inquirer, Mr. Alan Policarpio. Good afternoon. May question po ako Direct. Direct, for you as a director, what makes a good horror scene scary? And paano niyo yun inilaan po sa mga artista niyo? Fleshed out. Tapos to follow na yung scale element. Kung hindi kasi buo yung characters. So yun, at saka story. Story. Mga experiences niyo ba yung mga sinasabi ng kwento niyo? Nakatulong din ba yung... Mahaba kasi Okay, and Miss Des, looking din sa mga tatlong stories, parang iba-iba talaga yung styles ng horror na pinapakita. Talagang intentional ba na ganun yung maging offer na may variety lang? Yung Gabi ng Lagim kasi na ginagawa namin sa TV, ganun din eh. So I suppose kinary over namin to the big screen. And may mga iba na rin tayong mga napapanood ng movies, di ba, na laging may pagkakaiba. So siguro inaral na lang nila kung ano yung tamang mix, or siguro it's also a matter of ano yung pinakamagagandang story pitches na result nung pagkaka-call out namin for story pitches from our followers mismo. So the stories determine the lineup. Okay. And nabanggit nyo kanina po na yun nga, yung mga kwento dito, mini-mirror na rin yung realities natin. So,
kayo po ba kahit pagting sa pelikula, kailangan yung journalist perspective yung journalist na parang andun tayo? Yun nga, we made sure na relevant, hindi lang to mananakot na pelikula, pag-iisipin ka rin yan. Kasi yung internal struggle natin, siguro yung sinasabi ni Direk Dodo na ay yung pagbuo ng characters in the movie. Siya, di ba, pag ikaw kasi mahina ka, mas vulnerable ka. Tapos, marami rin tayong pinagdadaanan araw-araw, dami nating problema, suliranin. Lahat yan in the context ng nangyayari din sa ating mundo. So, if you're forced into a situation like the character of Miguel, si Mark na seaman abroad, mag-iisip ka talaga, magkakaroon ka talaga ng internal struggle. So, that came into play. Like I've always said na sa KMJS, dapat yung mga storya natin may integrity. Meaning, irespeto natin yung storya mismo. Yun yung, I think, carry over dito sa movie. Totoong nangyari yung mga kwento, hindi lang siya ikang isip o inimagine lang. Totoong nangyari. Sa totoong nangyari, irespeto natin at preserve natin yung integridad ng kwento. Yung business may nabanggitin kayo na mas kapag mas maligalig ka, mas curious ka, parang the more vulnerable you are. Why do you think that? I'm sorry? Pero why do you think that is? Nabanggit ka kasi po parang the more na maligalig ka, the more curious ka, mas vulnerable ka. Oh, yun yung karakter ni Julian eh. Diba? Parang hindi siya okay, meron siyang mga pinagdadaanan, so mas naging vulnerable siya na saliban. Hindi lang isa, marami yung sumali sa kanya. So, again, all this in the context of after the pandemic, daming natatakot sa atin, yung mga bata, dami rin nagpapaligalig sa kanila with all of the social media platforms. So, alam mo yun, ang hirap siguro maging Gen Z ngayon. So much is expected from them. Sino bang Gen Z sa inyo? Miguel. Kasi masyado silang woke. Ang gagaling nila kasi now with all of this technology available at the swipe of your fingers, at the same time, maligalig yung isip nila with all of the information overload. So, mas mahirap nila i-manage yung sarili nila. And plus, may mga pinagdadaanan din sila becoming an adult, di ba? Yung mga uncertainties and anxiety sa buhay. Lahat naman tayo meron yan. Pero alam natin na mas mahirap pagka-bata ka tapos na-transition ka into an adult. Tapos, with all of this social media now, nabubuli sila. At the same time, triggered sila with issues kasi yun yung mundo nila eh. And sinasabi din natin sa kanila, kayo yung magiging kinabukasan ng mundo, ng lipunan natin. So you have to be aware of all these things happening. So I sympathize and empathize with the Gen Z audience now. Kailangan lang ma-manage nila at mahanap nila yung tamang balanse na mga pinagkakaabalahan nila. Thank you, Ms. Does that answer your question? Yes po. Thank you. Thank you. Ano ba, wala po bang cameo appearance dito, Ms. Yes? Hindi po ba kayo napilit na mag-appear dito? Masama akong umarte. Kasi alam ko yan as a matter of fact. Kasi pag pinapagawa nila ako ng mga plug, ako yung pinakamaraming take. Pag sa memorization, take 1 lang ako minsan. Magaling ako dyan. Pero yung pag-arte, yung pag-project, mahina ako dyan. Sila na lang. Mas magagaling yung mga artista ng spark. Thank you po, Ms. Yes. Salamat po. Thank you, Anna. Ma'am Jess, meron pong follow-up question. Sa tatlo daw po na story po, if ever given a chance na gusto niyo pong gampanan sa ano pong role po niyo sa tatlo, ano daw pong episode po at bakit po? Hindi ko alam. Suddenly, wala akong naisagot. Pwede mo mag-reincarnate na lang ako katulad nga ni Miriam Defensor. Doon pa rin tayo. Lagi nagagalit at nagpapahiya ng mga hindi tamang ginagawa. Very well said, Ma'am Jess. Ma'am Jess, since nasa niyo na po ang microphone, please invite po everyone to watch po KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Muli, maraming
maraming salamat po sa pagdalo sa media conference na ito ngayong araw. Thank you po sa inyong suporta. Sana po ay panoorin ninyo at tangkilikin ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Garantisado pong nakakatakot ito, lalo na hango sa totoong mga kwento at sa totoong buhay. Nangyari po talaga. Itong Pochong, Berbalang at Sani. At talaga naman kung pinaghusayan ng aming mga talent, ng aming mga artista po ng GMA Sparkle. Tapos, yung mga direktor, di ba? Ang gagaling ng mga direktor na kinuha po ng GMA Public Affairs at ng GMA Pictures, si Direk Dodo Dayaw, si Direk King Mark Baco, na first movie niya ito, directorial movie niya. Nagdidirect na siya dati, pero ngayon lang siya magdidirect ng movie. And si Yam Laranas, matagal na natin kilala yan. And on a personal note, si Yam ay husband ng dati kong kasama sa news. So, hindi matatawaran, lalong may connect sa akin. So, ayun, talagang pinaghusayan, binusisi, inintindi napakaraming detalye para makabuo po ng napakagandang pelikula na talagang nakakatakot. Ito po yung KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Manood po kayo ha, beginning November 26. Thank you po. That's right, guys. November 26, please mark your calendars po. Isama niyo po ang buong pamilya at sabay-sabay po natin panoorin ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Maraming salamat po, guys. At guys, ngayon pag-usapan ulit natin for another photo op kasama naman si Bongo. Gusto po natin mapuan. Again, mga kapuso, is November 26, mapanood na po natin sa big screen ng KMJS Gabi ng Lagim, the movie, featuring 3 chilling tales based on real stories. Pochong, directed by Yam Laranas, Berbalang, directed by Director Dodo Dayaw, and Sani, directed by GMA Public Affairs, homegrown talent, Direk King Mark Baco. The film features Jillian Ward, Sanya Lopez, Elijah Cantas, and Miguel Dan Felix. At iba pang naglalaking artista presented by the one and only Miss Jessica Soho. Hindi po dapat itong palagpasin. Again, maraming salamat po sa ating mga dear press, friends from the press. At syempre, all platforms, maraming salamat. And we have a drone shot. Joke lang po. Human drone. Maraming salamat po. And pag-usapan po natin ating cast to please proceed po doon sa ating Cast and internal coverage teams, please allow for Okay lang ano, nag-loading eh. May boundaries. Huwag na lang kami mag-picture. Kaya naman na.